I don't give a fuck what you say. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyong lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And grabe guys, no? Kumbaga, naalala nyo ba yung well, bago tayo mag-usap, syempre, may galab shoutout muna po sa lahat ng mga supporters or mga subscribers ni Batang LU, and of course sa mga solid Kalingap supporters. Mega love shoutout po sa inyo lahat. So ayan, andito tayo ulit guys para i-discuss ang isang napansin ko lang kasi kanina guys. Tapos bigla ko naalala yung live stream ni Kalingap Rab pagkatapos ng event sa Tulfo, yung pinaka-last ay nag-live po si Kalingap Rab. And nabanggit niya na parang itong si Kalingap Edu ay, pero hindi rin siya sure nabanggit lang niya na parang pumunta ulit kina ano po ano, kina Dalaga or kina Red Zane ba? Well, I'm not sure of that. Hindi ako sigurado doon. Pero yun ang pagkakabanggit niya para makipag-usap muli, ano? And then, kanina lang, habang nagbo-browse ako sa FB, meron dumaan sa wall ko na ito nga, video ni Red Zane, no? Na parang ang diniscuss niya is tungkol nga doon sa pagpunta ni Kalingap Edu, and yun, pinatotohanan niya na talagang nagpunta nga si Kalingap Edu doon sa bahay ni na Red Zane. And then, parang gustong manghingi ng kapatawaran, parang gano'n. Hindi ko sure kung kay Red Zane siya nanghihingi ng kapatawaran o kaya doon sa pamilya po, ano. Pero most probably, doon sa family talaga, no. Kasi yun naman yung sentro ng kwento at saka yung mga nangyayari ngayon, yun talaga. So, pagpalagay na natin doon sa pamilya ni Dalaga, no? So, may nabanggit itong si Red Zane na parang choice na ni Papa Eds yun. Choice na ni Kalingap Edu kung susundin niya yung kagustuhan. Merong gusto eh. Merong gusto na ipagawa or may gusto. Basta may gusto eh. Yung pamilya, kumbaga, no? Siguro ito ay isang kasunduan. Agreement, siguro, ano? Siguro nga, ganun. Pagpalagay na natin. Sige. Kasi, at nasabi nga ni Red Zane na na kay Kalingap Edu na kung susundin niya o hindi yung kagustuhan ng pamilya. Kasi chance na daw niya yon. So, napagtatagni-tagni niyo ba guys kung ano yung mga pinag-uusapan tungkol doon? Kasi nga 'di ba parang gusto siyang i-demanda dati. So 'yun siguro yung pinaka point ng pinag-usapan po nila. Sensya na guys at medyo puyat na ako. Dapat kanina patulog na ako kaya lang bigla akong naisip ito. So, kanina naman gusto kong maghanap ng ng content at naisip ko nga na bisitahin yung channel ni Kalingap Edu para maghanap ng eco-content sa kanyang mga bagong upload, at napansin ko guys na yung bilang ng kanyang uploaded videos ay parang ang laki ng nabawas. Kasi halos kabisado ko naman kung ilan yung ilan yung uploaded videos niya sa pag pinagsama-sama yung mga kanyang pag i-scout or pagtulong, kasama na rin diyan yung pagla-live. Nasa total yata na yun. Kung di ako nagkakamali okay, 1,400 something. Yun yung huling nararamdaman ko guys. Pero kanina ilagay ko na lang po dito. Napansin ko na parang 900 plus na lang yung natira sa kanyang video. So, kung pagduduktong-duktungin yung yung mga nangyayari, baka baka lang hiniling nung pamilya ni V, nung Dalaga, na
ipabura or ipa-private or i-take down, kung anong pwedeng itawag diyan, yun na yun. Yung mga video siguro na merong related sa kanilang dalawa ni Dalaga po ano. And sa totoo lang, hindi naman nag-a-upload siyan si Kalingap Edu na mga tungkol sa kanila. Kung meron man siguro mga bilang lang sa daliri, pero mostly nababanggit niya sa mga live, no? Sa mga live. So yun, siguro nga no, ipagpalagay na natin baka ano, baka yun siguro ang naging kasunduan na itago, i-privatize or burahin yung mga videos. And kung sakali man na yun talaga at sumunod naman itong si Kalinga Pedro, well, ano, decision naman niya yan kasi alam naman niya kung ano yung pwedeng makabuti para sa kanya. Kumbaga may adult naman na siya, alam na niya kung anong ginagawa niya, no? And kilala naman natin si Kalinga Pedro na talagang hindi gaano nagsasalita or sumasali sa mga ano, mga gulo-gulo. So ayun, wala tayong kaalam-alam. Ewan ko kung ako lang yung walang kaalam-alam guys sa habang may nangyayaring mga ano, mga palitan ng parang may giyera yung magkabilaang kampo, tahimik naman itong si ano, Kalingap Edu na gumagawa ng isang bagay na sa tingin niya ay yun siguro ang dapat sa tingin niya, no? So, well, kung ano, kung ganun nga yun, ay good yun, good yun, good yun. Para sa akin okay yun kasi um, magkaiba naman sila ni ano guys ni Kalinga Prab na gustong ipa-take down din yung mga videos ni Kalinga Prab. Magkaiba naman yun. Sila ni Kalingap Edu. Yan namang kay Kalinga Prab ay intellectual property niya yun. Yung kay Kalinga Edu is bilang katandem or ka-love team. So magkaiba sila ng situation po ano. Much easier for ano for Kalinga Edu para gawin yung kung yun man ang kanilang kondisyon o ano. Gets nyo ba? Hindi ba ako masyado magulo? Yun, kinumpare ko lang yung kay Kalingap Rab kasi sabi nga ni Kalingap Rab, hindi niya basta-basta iti-take down yung kanya mga ginawang video kasi nga, ano yun collaborative effort tsaka ano, intellectual property niya. Siya nag-isip, siya bumuo kung paano nabuo yung isang video na yon, no? At ginastosan din niya. May mga expenses din siya ron, kumbaga. So, yun ang pagkakaiba po nila, no? Wala lang. Pero yung 1,400, pagpalagay na natin 1,400, tapos naging 940 na lang. So, ilan ang lalagas doon? 400 plus? Yeah, less than 500 videos. Laki nun. Laki nun, guys. Kung di ako nagkakamali, na yun talaga yung dati ni Kalinga Pedro. Pero tanda ko, yun talaga. Kasi hindi kami naglalayo ng uploaded videos. Dahil mas nauna naman ako kay Kalingap Edu sa pag-upload ng mga videos kasi dati hindi pa naman nung nag-reaction na ako dito sa Kalingap guys, si Kalingap Edu parang ano pa lang, cameraman ni Kalingap Rab. Kaya mas marami akong na-upload before. Pero syempre, naging vlogger siya. So, na-take, ano niya ako, na-overtake niya yung aking uploaded videos. Kaya nasabi ko lang na hindi naglalayo. Yun. Grabe, no? Kumbaga, okay din yan, guys. Okay din. Ah, sa tingin nyo, okay lang. Para sa akin kasi, wala nang problema Walang problema kasi para matigil na yung sa kanila kasi separate yan yung kay Kalingap Edu separate ibang ano yon iba yung sinasabi about him yung sinabi pa nga sa
Raffy Tulfo in action na siya ay isang manyak, 'di ba? Kumbaga siguro para matigil na yung ano na yon, yung ingay na yon, eh, baka pumayag na rin siya kung sakali man, kung sakali man na yun talaga yung napagkasunduan nila. And yung kay Kalinga Prab naman, separate naman yan, iba naman yan. So yun guys, okay. So, yun lang naman yung gusto kong i-update and for sure kung yun talaga yun, I hope na happy na rin si Kalingap Edu kung kumbaga nabawasan na rin siguro yung kanyang mga ah, nagpapabigat sa kanyang dibdib o kaya sa kanyang kaisipan po dahil baka tapos na yung kanilang usapin, baka tapos na, no? Kasi yung last na napanood ko na live stream ni Kalingap Edu is yung parang nagbigay siya ng nagbigay siya ng pasimple na advice para kay Dalaga kapag siya ay nag-vlog na, no? Be creative. Yan lang naman. And then ang hindi ko na-gets masyado is yung sa bandang dulo na parang huwag nyo nang i-marathon yung doon sa kabilang side. May nasabi siya kasi lalo lang siyang sisikat. Pwede yung balikan yun guys. Actually, na-upload ko yun kahapon. Yan yung naging topic ko kahapon. Hindi ko masyadong naintindihan yun kahapon. Pero ngayon, gets ko na kung bakit ganun, no? Kumbaga, talagang totally, na sila, wala na. Siguro, pati communication siguro, wala na siguro, no? Yung mga tinatawag na off-cam na communication, siguro, wala na rin guys, no? Kasi baka tinapos na nila lahat-lahat. Yun siguro yung naging usapan nila, no? Grabe. Sa totoo lang guys, no? Parang nakakagulat ng mga pangyayari. Parang ang bilis ng mga pangyayari. Parang kamakailan lang, excited pa ang lahat na sa paghihintay ng bagong video nilang dalawa dati. Tapos biglang nagkaganon. Grabe. And I'm sure maraming maraming nagtaka before hanggang sa umabot na sa ganito. Alam na natin lahat ngayon kung ano yung mga kwento. And ang nakakaano lang ngayon guys, kahit sabihin na nating magkaiba na yung kampo, sabihin ko ng namin or natin na nasa Kalingap, solid Kalingap, at iba na rin yung team nila, na ano pa rin ako guys, na pagka yung mga ibang pumapasok na mga reactors na galing kung saan-saan, tapos below the belt yung banat nila. Parang hindi ako natutuwa eh. Kahit papaano guys, no? Kahit papaano ay hinangaan din naman natin dati si Dalaga. Parang andun pa rin naman kahit papaano yung malasakit para sa kanya kung iba na yung bumabanat sa kanya. Isa lang naman yung reason kung bakit talagang kahit ako, naglagay na rin ako ng kahit kaunting wall dahil sa Tulfo issue, no? Yung kay Kuya Val. Pero pagka napapansin ko na iba yung gumagawa sa kanya, kagaya ng yung dalawang bagong reactor na galing sa ibang community, yung talagang below the belt yung banat, parang tumatayo pa rin yung balahibo ko guys eh. Parang gusto kong sumagot pero wala ako sa position para gawin yon. Ayun na nga dapat ang magtanggol sa kanya dapat ay yung kinikilala niya na sinasabi niya before na tagapagtanggol niya na walang iba kundi si
B1 tsaka si B2, 'di ba ano niya 'yan, talagang pinangalandakan niya na sila yung tagapagtanggol niya. Yun yung hinihintay ko guys, na magtanggol sa kanya, sa mga bumabanat sa kanya ngayon kasi sila dapat, 'no? Sila dapat. Nakakaano, basta lalo na yung last na upload nung isa. Napanood niyo ba yun guys? Yung, isang, parang may title na ano, thumbnail yata, yung 1 kilong bigas. Grabe yun. Grabe yun guys. Yung tungkol dun na upload ni, pasensya ka na Sir Verana, pero parang sobra. Parang, sabihin na natin ano, kung ako lang mag-iisip guys, parang nahihirapan akong ano, isipin na totoo yung sinasabi ni ano dun, ni Sir Verana po ano, na kapalit ng 1 kilong bigas ay, nako, ayoko discuss yun eh. Minsan gustong-gusto kong reaksyonan sana, kaya lang wala rin ako sa posisyon para ipagtanggol si Dalaga guys eh. Kumbaga hanggang ganito na lang, siguro ang kaya ko na lang gawin ay kalampagin ang pintuan ng mga kinikilala niya na tagapagtanggol niya, para sila dapat ang magtanggol, no? Yun lang yung ano, yun lang yung concern ko. And yun na nga guys, medyo lumayo yata yung topic natin. Kanina yung ano lang, videos ni Kalingap Edu. Tapos napunta na tayo rito. Pasensya na. Kumbaga, nadala lang ako. Nadala lang ako ng emosyon ko. Kasi ganun talaga. But anyway, hindi ko na masyadong hahabaan to guys. So, hanggang dito na lang. Nasabi ko na rin naman yung gusto kong sabihin. At good luck na lang. Good luck na lang para sa kanilang dalawa, no? Dahil sa ngayon ay pareho na silang vlogger. So, good luck na lang. Yun lang ang nasasabi ko. So, yun guys, hanggang dito na lang. And thank you ulit sa inyong lahat, no? Na patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. And guys, sa mga bagong subscribers ko, hindi ko man kayo napapasalamatan isa-isa po ano sa aking sa comment section, ay nako, maraming salamat po sa inyo at welcome na welcome po kayo dito sa ating munting channel, ang Batang LU. Welcome na welcome po kayo. And of course, thank you so much sa mga dati ko ng subscribers, dahil nandiyan pa rin kayo. At meron mga nagbabalik na mga dating dati ko ng subscribers na medyo hindi na nanonood, pero ngayon ay nagko-comment na ulit sila. Yung mga ano, mga fans ni ano, Medith. So yan, shout out po sa inyo lahat. So yan guys, so hanggang dito na lang ulit and thank you so much. So God bless po and magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So ingat po. Bye-bye.